Pagkatapos ay nagtaka si Fang Ning dahil bigla na lamang hindi gumagalaw ang kanyang mga kasamahan. Sinabi ni Yuan Long, mukhang ang kakayahan ng iyong spirit domain ay ang pagpigil ng oras. Kawili-wili, naisip ni Fang Ning kung yun nga ba ang kanyang spirit domain. Napagtanto niya, ang oras ng lahat ay tila huminto. Dagdag pa ang aking soul technique, ang 1,000 years in a dream, ay nagpapabilis ng aking mga kilos. May pagkakataon pa akong manalo. Kaya agad siyang umatake kay Yuan Long. Subalit, madaling naiwasan ni Yuan Long ang kanyang atake at sinabi pa sa kanya, isa kang mangmang. Nagulat si Fang Ning sa nakita niya, naglabas si Yuan Long ng espada mula sa kanyang mga kamay. Habang papalapit si Yuan Long para umatake, naisip ni Fang Ning, posible bang isa rin siyang gumagamit ng time-based na kakayahan. Sa isang mabilis na galaw, nasaksak ni Yuan Long si Fang Ning sa dibdib. Pagkatapos nito, bumalik sa normal ang lahat, at nakita ng prinsesa ang nangyari kay Fang Ning. Dahilan upang siya ay mapaluha. Sa mga huling sandali, naisip ni Fang Ning, tapos na ba? Prinsesa, habang bumabalik sa kanyang isipan ang mga alala nila ng prinsesa. Ngunit biglang narinig niya ang boses ng isang babae na tumatawag sa kanya, Master Ning, gumising ka na. Pagkatapos ay biglang napunta si Fang Ning sa isang sinaunang panahon. Maririnig niya ang isang babae na nagsasabi sa kanyang kasamahan, kumusta? Hindi pa rin ba nagigising ang iyong master? Maya-maya, biglang sumanib si Fang Ning sa katawan ng isang lalaki na kahawig niya. Narinig niyang sinabi ng isa pang babae, sa hindi malamang dahilan, tila masyadong mahimbing ang tulog niya ngayon. Bigla na lamang nagising ang kahawig ni Fang Ning at agad nitong tinawag ang pangalan ng dalawang babae, si Wan at Ying, habang tinatanong kung ano ang nangyari. Subalit sa isip ating bida na si Fang Ning, nasaan ako? Bakit hindi ako makakilos? Posible bang nasa loob ako ng katawan ng ibang tao? Masayang sinabi ni Wan, Young Master, gising ka na. Pagkatapos, nagbigay galang ang dalawa. Sinabi ni Ying, sinabi ng Old Master, na pumunta ka sa pangunahing bulwagan mamaya. Pinagbilinan niya kaming gisingin ka ng maaga. Sinabi naman ni Master Ning, maaga pa. Ano na naman kaya ang kailangan ng matanda sa akin? Nang matapos bihisan si Master Ning, sinabi ni Wan, Young Master, bukas na ang araw ng iyong kasal kay Prinsesa Jiang Li. Malamang nag-aalala ang Old Master tungkol dito. Samantala, sa isip ating bida na si Fang Ning ay may gumugulo, sino ba ang taong ito? Bakit kami magkamukhang magkamukha? At bakit alam niya tungkol sa prinsesa? Ito ba ay 1,000 taon na ang nakalipas o pumasok ako sa alaala ng isang tao? Pagkatapos ay makikita ang masamang ekspresyon ng Old Master nang makita si Master Ning. Kaya agad binati ni Master Ning ang kanyang ama ng magandang umaga. Pagkatapos maupo, dismayadong naisip ng ating bida na si Fang Ning, pati ba naman ang paraan ng pag-upo, pareho sa akin? Habang abala si Master Ning sa pagkain, galit na sinabi ng kanyang ama, Fang Ning. Tingnan mo ang iyong itsura, napaka-relax, walang tamang asal. Bukas na ang kasal mo kay Prinsesa Jiang Li, paano ka pa nagmumukhang walang pakialam? Ngunit kalmado lamang na sumagot si Master Ning, hindi kailangang maging ganoon kaseryoso. Ako at si Prinsesa ay magkababata, at matagal na naming nabuo ang aming ugnayan. Ang kasal na ito ay isa na lamang pormalidad. Sa galit, malakas na sumigaw ang kanyang ama, napakawalang galang, ang iyong ama, ako, ang kasalukuyang dakilang general, at ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng mansyon ng general. Si Jiang Li ay isang marangal na prinsesa ng ating dinastiya. Ikaw ang nagre-representa ng mukha ng ating Jiang Kingdom. Bukas, ang seremonya ay saksihan ng napakaraming maharlika, prinsesa, at mga duke mula sa iba't ibang lugar. Paano ka makakilos ng ganito kaisnab at walang galang? Gusto mo bang ipahiya ang aking mansyon ng general at ang mukha ng ating Jiang Kingdom? Sumagot si Master Ning, Ama, ano pa ang silbi ng mahabang paliwanag? Hindi ba't lahat ito ay para sa iyong reputasyon? Sige na, titiyakin kong magpapakita ako ng tamang asal bukas. Hindi kita bibiguin, ayos ba yon? Dumating si Wan upang ibigay ang kape kay Master Ning. Kalmadong sinabi ng kanyang ama, ganyan ang tamang sagot. Alam mo, ang kabisera ay naging hindi masyadong tahimik kamakailan. Sa loob, ang mga prinsesa at duke ay hindi mapakali. Sa labas naman, ang Abyssal Church ay palaging nagtatago sa dilim at lumikha ng kaguluhan.
Ito ang dahilan kung bakit na-stress ang kanyang kamahalan. Ang kasal na ito ay magsisilbing senyales ng katatagan para sa militar at politika ng Jiang Kingdom sa paningin ng iba. Napakahalaga nito sa kasalukuyang sitwasyon. Kaya huwag mo itong balewalain. Habang inaabot ni Master Ning ang kape sa kanyang ama, sinabi niya, sila lang naman ay mga payaso. Sa pagkakaroon mo bilang haligi ng ating kaharian, paano magkakagulo ang Jiang Kingdom? Ngunit naiinis na naisip ng ating bida na si Fang Ning, Abyssal Church. Kaya pala, umiiral na sila 1,000 taon na ang nakaraan. Sumagot ang ama ni Master Ning at sinabi, ngunit paano kung mamatay ako? Ngunit nakangiti lamang na sinabi ni Master Ning, Ama, ikaw ay may walang kapantay na kasanayan sa martial arts at malakas na pangangatawan. Paano mangyayari yon? Bigla siyang pinatigil ng kanyang ama at seryosong sinabi, kagabi, biglang nabasag ang spirit tablet ng iyong lolo. Dagdag pa ng ama ni Master Ning, sa mga nagdaang gabi, ilang beses na akong nagising dahil sa takot. Alam mo, para sa atin na may malalakas na espiritual na kakayahan, mayroon tayong kakayahang maramdaman ang paparating na panganib. Pinaghihinalaan ko na bukas, sa araw ng iyong kasal, maaaring may mangyari. Nagtanong si Master Ning, Ama, seryoso ka ba? Sumagot ang kanyang ama, oo, pero gagawa ako ng mga hakbang. Ang sinumang magtatangkang gumawa ng gulo ay pagsisisihan nila ito. Ikaw naman, bumalik ka na at mag-focus sa paghahanda para sa seremonya ng kasal bukas. Habang papatayo si Master Ning, sinabi niya, sige, kung wala nang iba pa, aalis na ako. Bago pa man siya makaalis, seryosong sinabi ni Master Ning, sino mang magtatangkang manakit sa prinsesa o sa aking pamilyang Fang, parurusahan ko sila ng matindi. Pangako ko, hahabulin ko sila hanggang sa dulo. Ito ang aking panata. Natawa na lamang ang kanyang ama at sinabi, magaling. Sa wakas, lumaki na ang aking anak. Sana ay panindigan mo ang iyong sinabi. Kinagabihan, makikita ang tradisyonal na Chinese carriage habang masaya ang mga tao sa pagdiriwang nito. Makikita rin si Master Ning sa mga sandaling yun. Sinabi ni Wan, Master Ning, narito na tayo. Agad na bumaba si Master Ning mula sa karwahe. Nagulat na lamang ang ating bida na si Fang Ning. Hindi ba ito ang eksena mula sa alaala na ipinakita sa akin ng prinsesa? Ang palasyo na nilamon ng apoy. Sa pagbukas ng pinto ni Master Ning, agad namang nabahala ang katulong ng prinsesa habang tinatawag ng prinsesa si Master Ning na, asawa ko. Sinabi ng katulong ng prinsesa, Prinsesa, hindi pa kayo kasal. Paano mo siya matatawag ng ganyan? Isa kang kagalang-galang na prinsesa. Paano mo magagawa ito? Pagkatapos, bigla na lamang tumalon ng prinsesa patungo kay Master Ning. Sa sandaling yon, nagkaroon ng romantikong tagpo ang dalawa. Ngunit sinabi ni Master Ning, baliw ka talaga, pwede mo lang akong tawaging asawa pagkatapos matapos ang seremonya. Sumagot ang prinsesa, pero pwede naman tayong magpakasal ngayon. Ano bang malaking bagay doon? Tinawag naman ng katulong ang prinsesa at sinabi, ilang beses ko nang sinabi sa'yo na hindi mo pwedeng gawin ito. Kailangan mong maghintay na si Master Ning ang lumapit sa'yo. Subalit, naiinis na sinabi ng prinsesa, anong pagkakaiba? Nasa pintuan na si Little Ning brother. Paano ko kakayaning maghintay? Subalit biglang narinig na lamang ang isang malakas na pagsabog sa labas, na agad kinabahala ng dalawa. Sa pag-iisip ng ating bida na si Fang Ning, ano ito? 1,000 taon na ang nakaraan, at may nuclear explosion. Pagkatapos, isang figure ang lumitaw, tila isang malaking sundalo na nagliliyab sa apoy. Narinig ang taong yon na nagsabi, ang mga Abyssal Church ay naglakas loob na salakayin ng ating Jiang Kingdom. Napagtanto ni Master Ning, kumilos na si ama, kasabay nito, biglang umatake ang ama ni Master Ning sa kanyang kalaban subalit sa lakas ay patungo ito sa kanila. Kaya agad namang kumilos si Master Ning para pigilan ang paparating na atake. Habang iniisip ni Master Ning, ang mga surveillance formations ng Jiang Kingdom ay nabigo, na nagbigay daan sa Abyssal Church na makapasok dito. Maaaring may mga especially iyan ng Abyssal Church na nagkukubli sa loob ng Jiang Kingdom. Kung totoo ito, ang mga aksyon ng aking ama ay maaaring na-anticipate na nila. Napakadelikado nito. Biglang tumingin si Master Ning sa prinsesa, puno ng pag-aalala para sa kanya. Sinabi niya, Prinsesa, manatili ka rito ng maayos hanggang sa makabalik ako. Bago pa man umalis, dagdag pa niya, hintayin mo ako.
Babalik ako at pakakasalan kita. Subalit, hindi napigilan ng prinsesa si Master Ning at nagsabi siya. Huwag mo akong iwan. Habang nasusunog na ang buong paligid, makikita na nakarating na si Master Ning sa lokasyon. Sa sandaling yon, naisalayan niya ang sitwasyon, tinalo na ni Yuan Long ang kanyang ama. Kaya sumigaw si Master Ning kay Yuan Long, tumigil ka. Subalit walang naging tugon si Yuan Long sa sandaling yon. Pagkatapos, biglang bumalik si Fang Ning sa kasalukuyan. Unti-unting binalot muli si Fang Ning ng kanyang demon form, na nagdulot ng pagkapansin kay Yuan Long na nagsabi, matagal na mula noong huli tayong nagkita. Kasabay nito, nagliwanag muli ang bracelet ni Fang Ning, ngunit patuloy pa rin ang paglamo ng demon form sa kanyang pagkatao. Galit na tinawag ng demon form si Yuan Long. Agad na kumilos si Fang Ning upang umatake. Ngunit mabilis lamang itong naiwasan ni Yuan Long. Sa isang mabilis na galaw, umikot si Yuan Long at naglunsad ng matinding pag-atake kay Fang Ning. Dahil sa lakas ng atake, halos tumilapon si Fang Ning sa malayo. Subalit, mabilis siyang nakabawi at tumayo muli. Makikita na tila mas lalo ng galit ang demon form ni Fang Ning. Habang nasaksihan ni Officer Zhang ang mga pangyayari, hindi siya makapaniwala. Napabulong siya. Ang fluctuations ng spirit energy ni Fang Ning ay biglang tumalon mula level 4 papunta sa level 6, isang antas na hindi mararating ng karaniwang tao sa buong buhay nila. Samantala, biglang naalala ng prinsesa ang isang insidente mula sa nakaraan. Nangyari na ito dati, sabi niya sa sarili. Noong una akong pumunta sa Haiyuan Elementary School, bigla siyang nagpakawala ng makapangyarihang lakas at iniligtas ako. Tila may mga lihim siya na hindi ko pa nalalaman. Pagkatapos ay muling umatake si Fang Ning kay Yuan Long. Halos handa na ang dalawa para sa paparating na sagupaan, subalit madaling napigilan ni Yuan Long ang kanyang atake. Para bang may isang hindi nakikitang barrier na pumihil dito. Nabanggit ni Yuan Long, nagising ka na rin sa wakas. Sa sandaling mahawakan ni Yuan Long ang kamay ni Fang Ning, agad niya itong binalibag sa lupa ng sobrang lakas, nagdulot ng pagkawasak sa paligid. Mabilis din niyang sinipa si Fang Ning ng napakalakas, dahilan upang mawalan ito ng malay dahil sa tindi ng pinsalang natamo. Inangat ni Yuan Long ang walang malay na katawan ni Fang Ning. Kasabay nito, tila isang pulang aura ang dahan-daang lumabas mula kay Fang Ning habang na parang hinihigop ito ni Yuan Long. Matapos makuha ang aura, ito'y naging isang bilog na bagay na hawak ni Yuan Long. Binitiwan niya si Fang Ning at sinabi, hindi ka pa handa para sa akin. Hindi makapaniwala si Officer Zhang at nasabi niya, ang kapangyarihan na pinakawalan ni Fang Ning ay humigit pa sa level 6. Ngunit si Yuan Long, anong antas ng kakayahan mayroon ng taong ito? Agad kumilos si Officer Zhang habang sinasabi, mukhang kailangan kong gamitin ang Soul Binding Flash kahit kapalit ng aking buhay upang maantala sila hanggang dumating ang mga reinforcements. Pero paano kung hindi ko siya matrap? Sa mga sandaling yon, tinawag ni Yuan Long si Yuan Zhu at sinabi, nakabawi ka na ba? Kung oo, bumangon ka at simulan ang trabaho. Nagulat si Officer Zhang nang matanto niyang buhay pa si Yuan Zhu. Habang unti-unting nabibiyak ang lupa sa paligid ng nakabalot na katawan ni Yuan Zhu, bigla itong tumayo at nagsabi, bakit ka ba nagmamadali? Alam mo namang matagal ang aking Saturn recovery. Pagkatapos nito, gumawa si Yuan Long ng isang portal at sinabing, aalis na ako. Iiwan ko na ito sa iyo upang tapusin. Nagulat si Yuan Zhu at nasabi, biglaan naman. Ngunit sinabi ni Yuan Long, huwag maging maraming salita. May bagong mga utos ang doktor. Sumunod agad si Yuan Zhu at nagsabi, sisiguraduhin kong matatapos ko ang misyon. Matapos makaalis ni Yuan Long sa eksena, naisip ni Yuan Zhu, karapat-dapat ngang maging boss siya. Napakadali niyang naayos ang lahat. Hindi ko pa nga nagamit ang aking ultimate moves. Kung hindi ako naging mabait sa inyo, hindi na sana kumilos si Yuan Long. Kaya ko sanang talunin at dakpin kayong lahat. Ngunit bigla na lang, isang suklay ang mabilis na tumama sa ulo ni Yuan Zhu. Dahil dito, galit na galit niyang sinabi, sinong may gawa nito? Agad na may dumating na mabilis na tao sa kanilang lokasyon. Si Zhu ay nakarating na sa lugar. At sinabi, syempre, si Lolo Zhu. Nandito ako para tulungan si Fang Ning. Lumabas din si Guan Wen at ipinakilala ang sarili. Ngunit nagbabala si Officer Zhang sa kanila, malakas siya, wala kayong laban sa kanya.
Tumakas na kayo, subalit dismayado si Yuanju sa mga makakaharap at sinabi, ganito kalakas ang spirit energy nyo. Nandito lang kayo para magpatawa? No wonder, hindi ako binigyan ng warning ng Venus ko. Bigla naman umatake si Guan Wen gamit ang kanyang imaginary slash. Ngunit mabilis na napigilan ni Yuanju ang atake. At sinabi, nasa level 4 ka lang, magtatangka kang hamanin ako. Habang naglulunsad ng pag-atake si Yuanju, sinabi nito, ang aura na ito, ikaw pala. Ikaw ang gumawa ng parehong barrier tulad ng sa tunay na eksena at pinahiya mo ako sa harap ni Yuanlong. Kasabay ng kanyang galit na pahayag, biglang pinakawalan ni Yuanju ang isang malakas na atake na tumama sa dalawa, dahilan upang sila'y tumalsik dahil sa lakas. Tila wala siyang pakialam at parang inaantok pa, sinabi ni Yuanju. Ang pagpatay sa mga mahihina katulad ninyo ay hindi nagbibigay sa akin ng kahit anong kasiyahan. Habang papalapit si Yuanju kay Zhu, biglang lumabas ang aura mula sa suklay. Nang makitang hindi na magtatagal si Zhu para tapusin, sinabi ni Yuanju, wala na yatang silbi ang paglalaro, oras na para tapusin ko kayo. Ngunit, biglang lumitaw si Lian Xiang at mabilis na sinaksak si Yuanju sa ulo, upang pigilan siya sa kanyang plano. Kasabay nito, kumilos si Guan Wen at sinabi, connection successful. Load game. Ang susunod na sandali, natagpuan ang sarili ni Yuanju sa loob ng isang kakaibang mundo ng program. Naisip ni Yuanju, anong nangyari, hindi nag-activate ang aking skill. Kasabay nito, isang mensahe ang dumating mula sa system, welcome to Haiyuan Elementary School. Nagulat si Yuanju sa kabuuan ng kanyang paligid, ngunit ang nakapagpapanat niya ay ang mga nilalang na parang mga demonyo na nagsimulang umakyat patungo sa kanya. Sinabi niya sa sarili, na-trap ako sa isang barrier, makikita ang mga karakter ni Guan Wen sa kanyang laro. Mabilis na umatake ang mga ito at sinimulan ng isang sabay-sabay na atake kay Yuanju. Ngunit, sa kalagitnaan ng laban, napansin niyang, Star Annihilation na lang ang kaya kong gamitin. Nakakainis. Kailangan ko pang hulihin ang may gawa nito upang bumalik ako. Sa labas ng laro habang makikita abala si Yuanju sa pakikipaglaban, makikita si Lian Xiang na masayang niyayakap si Fang Ning habang nagsasabi. Nagawa namin ang plano, Brother Fang Ning. Pagmulat ng mata ni Fang Ning, naguguluhan siya at naisip, nasaan ako? Dapat patay na ako, at yung mga alaala na nakita ko kanina. Ngunit, nagulat siya nang makita ang kanyang mga kasamahan at napatanong kung anong ginagawa nila dito. Sumagot si Guan Wen, pumunta kami dito para imbestigahan kung bakit nagka-malfunction ang laro. Hindi namin inaasahan na makita ang laban mo at nakapagplano kami para makahanap ng pagkakataon na makialam. Sumagot si Zhu, Brother Fang Ning, hindi mo alam, muntik na akong maging inihaw na baboy kanina. Nakatatakot pala, dahil sa mga pahayag nila. Lalong nagulat si Fang Ning, ano? Paano ninyo nakontrol si Yuanju? Dagdag pa ni Fang Ning, Guan Wen, anong klaseng kakayahan ito? Gaano katagal mo kayang pigilan siya? Sumagot si Guan Wen, ito ay isang soul technique na ginawa ko gamit ang soul energy encoding. Pwede ko siyang pansamantalang i-trap sa Haiyuan Elementary School sa laro. Isipin mo na lang ito bilang isang ilusyon. Pero huwag mong atakihin kasi maaapektuhan ang soul code sa paligid niya. At madyay gising siya agad. Sumagot si Fang Ning, soul energy encoding. Kung ganoon, may paraan ka bang tanggalin ang soul binding cage sa prinsesa? Sumagot si Guan Wen, pwede kong subukan na suriin ang estruktura ng kanyang espiritual na enerhiya. Kakailanganin ko ng 5 minuto, at kung ma-analyze ko ito, may pagkakataon akong makita ang paraan para matanggal ito. Samantala, makikita na ginagamit ni Yuanju ang kanyang kakayahan na Star Annihilation. Dahil sa lakas ng kapangyarihan, halos mamatay ang mga halimaw na umaatake sa kanya. Lalo pang nagulat ang ating mga bida sa kanilang nasaksihan. Dahil sa lakas na ipinamalas ni Yuanju, nagdulot ito ng malakas na epekto sa buong paligid, kaya napilitan ang ating mga bida na umatras. Makikita na halos masira na ang buong Haiyuan Elementary School. Dahil dito, nasabi ni Guan Wen, paano nangyari na mabilis itong na-activate? 1 o 2 minuto pa lang. Habang iniisip ni Fang Ning, ang nakakatakot na init na ito mas malakas pa kaysa kanina. Makikita si Yuanju na nakalabas na mula sa soul technique ni Guan Wen at sinabi, hindi ko matanggap na ako, ang young lady,
ay na-corner ng mga langgam na katulad ninyo. Bilang kapalit ng pagpapalabas ko ng star annihilating power, maliban sa mga special spirit beings, lahat ng iba pa ay mamamatay dito. Kaya nasabi ni Fang Ning, napakabigat na lakas, kailangan naming maghanap ng paraan para magtagal hanggang dumating ang suporta ng Soul Hunter. Sa kasamaang palad, halos ubos na ang aking espiritual na enerhiya at si Officer Zhang ay malubhang nasugatan. Biglang umatake si Lian Xiang habang sinasabi, Brother Fang Ning, tanging si Sister Zhang Li lang ang makakatalo sa kanya dito. Ako na ang haarang sa kanya, kayo na lang ang mag-isip ng paraan para mailigtas siya. Subalit pinigilan siya ni Fang Ning at sinabing, tumigil ka. Habang nagpapalit ng anyo si Lian Xiang, naiisip niya, Brother Fang Ning, Sister Zhang Li, salamat sa pagbibigay sa akin ng kalayaan at sa pagpapalaya sa akin na hindi na makakasakit sa iba. Haharinjan ko siya, kahit pa mga hulugan ito ng pagkawala ng aking kaluluwa. Agad na ginamit ni Lian Xiang ang kanyang soul technique, Soul Split. Makikita na maraming clone ang lumabas mula kay Lian Xiang upang umatake kay Yuan Ju. Subalit madaling tinapos ni Yuan Ju ang mga ito at nahuli si Lian Xiang, sabay sabi, a soul energy clone. Napakababa ng level ng technique na ito. Wala pa nga itong physical na anyo. Malayo ito sa Abyssal Serpent's Clone Technique. Matapos nito, madaling tinapos ni Yuan Ju si Lian Xiang, at habang inaantok, sinabi niya, sa ganitong paraan na ubos ang sarili mong soul energy, gaano katagal mo kayang tiisin ito? Habang abala si Lian Xiang sa pakikipaglaban, nagtanong si Fang Ning kay Guan Wen. Paano na? Kaya mo bang sirain ang soul binding na ito? Kaya sumagot si Guan Wen, ginawa ko na ang lahat, ngunit tanging gap lang ang na-open ko. Subalit biglang natamba si Guan Wen, kaya lalong nag-alala si Fang Ning sa nangyari. Habang unti-unting naglalaho, sinabi ni Guan Wen, hindi ko na kayang magtagal, ang natitirang trabaho ay iiwan ko sa iyo Mr. Fang Ning. Dahil dito, lalong nainis si Fang Ning habang hawak ang keyboard ni Guan Wen. Kasabay nito ay sinabi ng prinsesa, asawa ko, wala na, hindi ko kayang makawala. Subalit, sagot ni Fang Ning, sandali lang, susubukan kong sirain. Kaya agad na kumilos si Fang Ning at unti-unting nasisira ang soul binding prison. Habang abala si Yuan Ju sa pagpapahirap kay Lian Xiang, sinabi niya, ang pinakabagong soul binding prison ng doktor ay hindi mo kayang sirain. Pagkatapos ay natatawa niyang sinabi kay Lian Xiang, naubos na ang soul energy mo, hindi ba? Wala ka nang ang sapat na soul energy para mapanatili ang iyong soul technique. Kaya agad na umatake si Yuan Ju sa ating mga bida. Pagkatapos ay umatake si Zhu, subalit madali itong naiwasan, at siya naman ang inatake ni Yuan Ju ng napakalakas. Biglang kumilos si Officer Zhang at ginamit ang kanyang Trapped Spirit Flash. Dahil dito, nagulat si Yuan Ju sa ataking yon, at makikita na matagumpay na naikulong ni Officer Zhang si Yuan Ju sa kanyang technique. Nasabi ni Officer Zhang, alam mo pala ang teknik na ito. Kaya sinabi ni Officer Zhang sa ating mga bida, ito na ang huling bahagi ng aking spiritual energy, hindi ko alam kung gaano katagal ko kayang i-trap siya, kayo na lang ang magtulungan at tumakas. Subalit sumagot si Fang Ning, Officer Zhang, anong mangyayari sa iyo? Sabi ni Officer Zhang, kailangan kong patuloy na maglabas ng spiritual energy, dahil kapag tumigil ako, agad mawawala ang epekto ng Trapped Spirit Flash, at hindi na tayo makakatakas. Sumagot si Fang Ning, hindi tayo pwedeng tumakbo ng malayo. Ang Abyssal Cult ay may kakayahang mag-track. Kung makawala siya, patuloy tayong hahabulin. Lahat kayo ay nagsakripisyo para sa amin, hindi ko kayo iiwan. Dapat may paraan, ibigay niyo sa akin. Kaya ginamit ni Fang Ning ang buong lakas niya upang sirain ang soul binding prison. Matapos nito, matagumpay niyang pinutol ang pagkakagapos ng prinsesa, at natuwa ang mga kasamahan niya nang makalaya na ito. Subalit natatawa lamang si Yuan Ju at sinabi, matatakot kayo, mawawala ang lahat ng pag-asa ninyo. Walang makakatakas. Pagkatapos, bigla na lamang nag-generate muli ang soul binding prison sa isang bagong anyo, at plano nitong ikulong ang ating mga bida. Kaya agad kumilos si Fang Ning upang sirain ulit ito. Ngunit sa kasamaang palad, walang naging epekto ang kanyang ginawa. Sa sandaling yon, napansin ng prinsesa na malubha na ang naging pinsala ni Fang Ning. Subalit,
Tumayo muli si Fang Ning at sinabi, halos gumaling na ako. Kailangan nating umalis agad, kung hindi, malalagay sa panganib sina Officer Zhang at Lian Xiang. Ngunit biglang hinawakan ng prinsesa ang kamay ni Fang Ning upang pigilan ito. Sa isip ng prinsesa, mukhang wala ng ibang paraan kundi ito. Kaya nagtanong si Fang Ning, anong nangyayari? Kasabay nito, bigla siyang hinalikan ng prinsesa, at napaligiran sila ng isang kakaibang aura. Habang nangyayari ito, nagkaroon ng marka sa kamay ni Fang Ning, at unti-unting nasesira ang kanilang mga kasuotan. Kasabay din nito, unti-unting naglalaho ang soul technique ni Officer Zhang. Habang unti-unting nawawala ang braso ni Officer Zhang, sinabi niya, hanggang dito na lang. Limitado na, napaupo na lamang si Officer Zhang, at nakita ang mga pinsalang dulot ng labanan. Nagdesisyon siyang magsindi ng sigarilyo, tila tinanggap na niya ang kanyang kamatayan. Pagkatapos, nang ganap ng mawasak ni Yuan Ju ang soul technique, masayang sinabi niya, tatapusin na kita. Subalit, sumagot si Officer Zhang, sa kasamaang palad, hindi ko magagampanan ang aking paghihiganti.